Magandang araw mga katiits, welcome back sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin kung paano nga ba natin mahanap ang mga direction kahit wala tayong kumpas. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa mga sumusuporta at sumasubaybay sa channel ko, lalong-lalo na sa mga subscribers. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bago pa lang bumisita sa channel ko, kinihikayat ko kayong mag-subscribe upang mapanood nyo ang mga bagong upload na videos ko. At shout out muna ako sa mga katiits natin dyan. Shout out kay Jo Marie Abilia, Junski TH, Jovito de la Mata, Freedom TV PH, Coldef Colongon, Norisa Guno, Victor Vlog, at sa mga lahat ng treasure hunter sa buong Pilipinas. Okay. Itong hawak ko is isa itong kompas. Kung saan ay importante ito sa mga lalo na sa mga treasure hunter na katulad natin, mga treasure hunter, pagtukoy ng direksyon, pagkuhaan ng simple remapping or directions ng mga markings or markers. Pero sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung paano natin mahahanap ang direksyon kahit wala tayong kumpas. Ito ay tinatawag na sun and shadow method, or ang kailangan natin dito is ito stick na matuwid na sa mga 3.5 feet ang haba ito. Tapos kailangan natin ang area is flat or hindi mabundok, flat. Tapos walang mga kahoy or mga damo sa paligid para makikita natin na diretso talaga ang kanyang anino or shadow. Sa kahoy kasi gagamit tayo ng araw. Sun and shadow method ang gagamitin natin dito, at kung paano natin matutukoy ang direksyon gamit ang method na ito. Again, kailangang malinis at patag. Flatland ang area, malayo sa mga lilim ng kahoy upang hindi maapektuhan yung shadow natin. Okay, ang unang gawin natin is itutusok natin tong kahoy na to. Tapos sa ilustrasyon na to, sa drawing na to, is makikita natin na nakatindig tong kahoy. Ito is stick. At ito yung sun, ito yung kanyang anino or shadow. So sa first shadow niya is sa dulo nito is lagyan natin ng anumang palatandaan, either stick na maliit yan or bato sa kanyang dulo. Yan. Tapos maghintay tayo ng 15 minutes. Halimbawa ang araw ay papunta dito ang kanyang direksyon. So hintay tayo ng 15 minutes. 15 minutes, tapos dito na naman yung araw. 15 minutes na, ayan ang hinintay nating oras. Pagdating ng 15 minutes is meron na naman ditong anino or shadow. Yan. So again,
markahanan ulit natin ng dulo ng shadow ng bato or small stick upang palatandaan na dito yung kanyang dulo. Tapos maghintay ulit tayo ng 15 minutes kasi papunta yung sun dito. 15 minutes, dito na naman yung araw. 15 minutes. So 15 minutes na naman ulit, andito na naman yung shadow nya. Yan. So ang dulo ng anino, lagyan natin ng palatandaan. So meron na tayong tatlong palatandaan. Tatlong palatandaan na mga bato or stick. So ang gagawin natin, itong una na bato na ginawa natin palatandaan is ito yung west. Tapos pag ito, kung napansin nyo, is naka-align ito. Ito yung kanyang alignment. Yan. Itong dulo na to is ito yung east. So mayroon na tayong east at saka west direction. So madali na lang natin matutukoy at mahahanap ang north at saka south. Mula dito, gamit tayo ng isa pang stick. Tapos i-align natin dito. Halimbawa, meron tayong stick dito, naka-align. Yan. Tapos i-cross natin. Yan, kasi ganyan lang talaga paghahanap ng direction. Halimbawa, gaya nito, naka-cross siya. So meron tayong west. Example, ito yon, west at saka east. So i-cross lang natin. Yan, ito. So ibig sabihin, dito ay ang north at dito ang south. So mula dito sa kinatatayuan mo is papunta doon is ang due east. Tapos papunta dito is ang west. Papunta doon is north. At papunta dito is south. Ganito lang. So again, review natin ito. The best time na i-apply ito is nasa 10 o'clock in the morning at saka nasa 2 p.m. ng tanghali. Ito, review natin. Unang halimbawa, ang sun ay papunta doon, ang araw ay papunta doon. Ito. Unang anino niya, unang shadow. Ito first. Ito, lagyan natin ng dulo, ang palatandaan. Tapos maghintay tayo ng 15 minutes. Pagkalipas ng 15 minutes, ito yung pangalawang shadow niya. Itong dulo. Another 15 minutes na naman, itong pangatlo is ito yun yung pangatlo. Tapos i-align natin. Yan. Tapos i-cross natin upang mahanap natin ang north at saka south. Okay? Okay? Ganito lang kasimple. Kahit wala tayong kumpas, matutukoy pa rin natin ang direction gamit ang sun at shadow method. Okay, hanggang dito na lang mga katiits, at I hope na meron kayong natutunan ngayon, at pwede natin itong i-apply sa site. Again, sa flatland lang ito kasi makikita natin na diretso talaga ang kanyang shadow or anino. Kasi kapag nasa bulubundukin tayo o nasa mabundok ang lugar, hindi natin ito ma-apply kasi maaapektuhan yung shadow or anino niya. Okay, maraming salamat sa panonood, at again, never stop dreaming,
never stop exploring, never stop learning. God bless us all.